So, ayan, again, no, amazing morning po sa lahat ng bagong pasok. So, yung ating pong pag-uusapan ngayon is yung goal setting. Kung kaano ba ka-importante na magkaroon ng goal setting or magkaroon po tayo ng goal, no? Ito po, nakikita nyo po ngayon, no? Kumbaga, babilisan ko lang po siyang i-discuss. Kumbaga, ang kwento niyan, yung tao na yan is di niya alam kung saan siya pupunta. And then, may natanungan siya kung saan daw ba papunta or kung saan yung daan papunta dun sa gusto niyang puntahan. Ngayon, tinanong siya kung ano ba yung gusto niyang puntahan or saan ba siya talaga papunta. Tapos, ang sagot ng lalaki, hindi niya alam. So, sabi ng matandang babae, dumaan ka sa kung saan mo gustong dumaan. Kasi ganun din naman, di mo rin alam kung saan ka pupunta. In short, no, kahit anong daan yung daanan mo, kung wala ka talagang goal kung saan mo gustong makarating, pwede. Like for example, hindi tayo, kumbaga sa buhay natin, di ba, wala tayong pinapangarap, wala tayong gustong marating, wala tayong gustong maabot or ma-achieve sa buhay. So, kung ano yung gusto mong gawin ngayon sa buhay mo ngayon, pwede yan. Kasi wala ka namang hinihit eh. Kumbaga, bahala na. Bahala na kung anong mangyari sa buhay mo towards the end. Kasi wala ka namang ginugol eh. Kumbaga, wala kang gustong marating na result na gusto mo. So, ganun siya. And then ito, sabi ni Jim Rohn, no? Goal setting is powerful because provides focus. It shapes our dreams. It gives us the ability to hone in on the exact actions we need to perform to achieve everything we desire in life. So, ibig sabihin, no, kaya very important po na magkaroon ng goal setting kasi yan yung parang nagli-lead sa'yo kung ano yung gusto mong marating or kung ano yung magiging action mo every day. Kasi again, pag wala, talagang hindi mo alam kung para saan ka gumigising, para saan yung mga ginagawa mo. Kasi nga, wala tayong hinihit na something na pwede natin ma-achieve. And then ito po yung mga reason kung bakit nag-fail yung isang tao. So una, syempre, comfort zone, di ba? So sabi nga, comfort zone is a beautiful place but nothing's ever grows there. So ibig sabihin, no, lahat naman talaga gusto ng comfort zone. Ayaw ng nahihirapan. And then pangalawa, learned helplessness. Ibig sabihin, feeling nila hindi nila kailangan ng tulong ng ibang tao. So ayaw nila magpatulong. And then last, path of least resistance. So ibig sabihin, ayaw din natin na dumadaan sa hirap or sa difficulty, no? So, again, dahil nga normal yon sa nature ng tao na talagang, especially, no, mga Pinoy na talagang ayaw nang nahihirapan. Gusto lang nila, minsan aasa na lang sa iba, pag nahihirapan, tulong, hingi ng tulong. Kumbaga, ayaw ng sila mismo yung, kumbaga, nag-step up para sila yung makatulong. So, madalas, ang mga Filipino, do hindi naman lahat, no, talagang siguro sa hirap na rin ng mga kumbaga ekonomiya is talagang hindi na rin nagawang mangarap ng malaki. Pero sabi nga, di ba, yung pinakamahirap na tao, hindi naman talaga yung walang pera, kundi yung walang pangarap. So ito yung mga reason din, kumbaga ito yung mga reason kung bakit lang nagfe-fail yung isang tao. Again, sabi nga, di ba, hindi tayo failure, kumbaga quitter lang. Kaya nag-fail. Pero tayo, pag ginagawa natin ng tama yung business and then alam natin kung saan tayo papunta, talagang there's no reason para mag-fail po tayo. And then ito naman, a goal without a plan is just a wish. So, pa-type nga po agree kung nag-a-agree. So, ganun po yan, no? Para ka lang pong humihiling sa isang bagay na hindi magkakatotoo kasi wala ka namang goal para makapunta doon or makuha yung bagay na gusto mo. Tapos ito naman kay Tony Robbins, setting goals is the first step in turning the invisible into the visible. So, di ba, again, no, kapag nag-goal setting po tayo, sa umpisa, hindi pa yan, ano, kumbaga, minsan kahit ikaw magdududa ka pa kung kaya mo ba eh. Pero, the moment na nagkaroon ka ng goal or nag-set ka ng goal, tapos inactionan mo yan, hindi yan binigay sa'yo or hindi yan nilagay sa puso mo ni Lord para hindi siya mangyari. Hindi lang, kumbaga nagiging imposible lang yung isang bagay kapag wala kang ginagawa para magkatotoo yun. And then ito naman, where there is no vision, the people perish. Again, no, kung wala kang gustong marating sa buhay, talagang mahirap. Ang hirap ng wala kang pangarap. Kasi nagsisimula yung pagiging successful ng isang tao, depende sa kung paano siya mag-isip at depende sa kung paano or ano yung gusto niyang marating sa buhay para umangat or umasenso.
And good planning and hard work lead to prosperity, but hasty shortcuts lead to poverty. So, ayan. So, big sabihin po, no, wala talagang overnight success. Kailangan natin dumaan sa tamang proseso kasi lahat ng madaling nakukuha, mabilis ding nawawala. So, tama po ba? And then ito naman, the Lord replies, write down the message I am showing you in the vision. Write it clearly on the tablets you use. Then a messenger can read it and run to announce it. The message I give you waits for the time I have appointed. It speaks about what is going to happen, and all of it will come true. It might take a while, but wait for it. You can be sure it will come. It will happen when I want it to. So in short, trust the process and always have the faith po. No? So again, lahat po is nagsisimula yan sa kung paano mo pinaniniwalaan na magkakatotoo and kung paano mo ina-actionan yung isang bagay na gustong-gusto mo. So goal setting, whatever the mind can conceive and believe, it can achieve. So minsan po ba mga mentors, di ba nangyayari po ba sa inyo na minsan kasi gusto mo, ay parang ayokong gawin yun kasi parang feeling ko masama yung pakiramdam ko, tinatamad ako. Tapos, all of a sudden, hindi ka na makakakilos. Parang wala ka nang magagawa kasi yun na yung sinabi mo sa utak mo. Kumbaga, tumatak na siyang ganon. Pero dito sa, ano natin, kumbaga sa buhay natin, again, no, nagmamatter lahat kung paano ka mag-isip, kung ano yung dinidikta mo sa sarili mo or sa utak mo, yun at yun talaga yung uh, kikilos o yung katawan mo susunod. So, make sure na talagang dapat yung ating mindset or kung ano yung kumbaga pinapakain natin sa utak natin, 'di ba? The way we browse sa Facebook, kung ano yung mga pinapanood natin kasi baka mamaya yung binabrowse mo diyan, nagfe-Facebook ka, ang napapanood mo pa rin is about negativity or yung mga hindi magandang nangyayari sa paligid natin. Talagang hindi siya makakadagdag para mabago yung mindset mo. Kailangan, no, kung ano yung gusto mong puntahan, dapat yung ginagawa mo everyday or yung daily routine mo is papunta doon sa kung ano yung gusto mong puntahan. Kumbaga nakakatulong dapat sa gusto mong puntahan yung mga ginagawa mo. Like for example, yung um, everyday ba nagkakaroon ka ng goal para madagdagan yung skills mo sa business natin, kahit man lang sa sharing, nagpa-practice ka ba everyday kung paano mag-share, sa pag-present, kahit man lang yung Give Me Five, kung paano siya magkakaroon ng Give Me Five, natatry mo na ba yan? Kasi hindi mangyayari na gagaling ka sa isang bagay kung hindi talaga pinapractice. And then why do some people don't set goals? So ito yung mga reason kung bakit ayaw mag-set goals ng isang tao. A pessimistic attitude, fear of failure, lack of ambition, fear of rejection, procrastination, low self-esteem, ignorance of importance of goals, lack of knowledge about goal setting. So, ayan po mga very, ano po yun, no? Very self-explanatory. So, kumbaga, minsan kaya ayaw natin mag goal setting kasi feeling natin, baka hindi ko magawa. In short, yung wala ka pa man din, hindi ka pa man din nagte-take action, iniisip mo na agad na mag-fail or hindi mo kaya. And then wala kang ambition. Siyempre, di ba, kung wala ka namang ambition sa buhay, okay ka na sa buhay mo ngayon, bakit ka pa mag-goal setting? Or bakit ka pa magta-target ng goal kung wala ka namang ambition? So, pero sa ginagawa po natin business, mga mentors, no, kung uh, naiintindihan na talaga natin na malalim yung negosyo natin, di ba, lagi natin sinasabi na kahit hindi mo kailangan, baka kailangan ng mga taong nasa paligid mo, kailangan maging part ng company. Kumbaga sa pagiging ano yon, para maging part ng company. Pero ikaw, no, sa ginagawa nating business, kung sa tingin mo ikaw okay ka na sa buhay mo ngayon, okay na yung sahod mo, alamin mo sa sa family mo. Kumbaga sa pamilya mo, kahit try mo tingnan no kung talaga bang okay din sila. Okay ba sila sa tinitirhan nila, sa mga kinakain nila, okay ba yung mga laman ng ref, yung mga simpleng bagay na ganun, na pagdating ba ng bills, hindi ba nagiging problema yung pera, yung mga ganun. Kasi minsan tayo, mabilis tayo ma-comfort zone pag sarili lang natin. Pero kapag may ibang tao na affected, talagang dapat ano ka na, kumbaga mag-isip na po tayo, wag tayo masyadong maging makasarili lang kasi ang buhay is hindi lang ito tungkol sa sarili natin. Kumbaga may magulang ka, may mga anak ka, may pamilya ka na 'di ba kung hindi nila naiintindihan yung ginagawa mo ngayon, so ikaw yung kumbaga ikaw yung mag-step up para dumating yung point na hindi na natin magiging problema lahat ng pera. Ganun siya. And at kahit papaano makita natin na talaga nasa maayos na buhay yung ating mga
kumbaga mahal sa buhay natin. And then fear of rejection. So again, no, kaya ayaw natin kumbaga mag-talk or mag-goal na dapat mayroon akong natutok na 2 or 5 sa isang araw kasi nga natatakot tayong ma-reject. Pero mga mentors, no, um, sa ayaw at sa gusto natin or tanggapin man natin sa sarili or hindi, part talaga po yung rejection. Kahit naman tayo dati or kahit naman ngayon, di ba? Kahit sa mga mall pag may nagbibigay ng mga flyers, hindi rin natin tinatanggap, di ba? Kumbaga, nangre-reject din tayo. So, ibig sabihin, normal talaga siya. Hindi lang siya dito sa network marketing or sa ginagawa nating business yung rejection. Part talaga siya ng buhay. And even sa mga personal life, di ba, marami ka rin manliligaw. Taray, napunta sa manliligaw. Well, marami din tayong na-reject na mga tao, hindi lang about sa business. Kasi nga, part po yun. And yung rejection naman, especially sa business natin, kaya ka lang nire-reject niyan, hindi dahil talaga ayaw niya ng business. Kumbaga, sa isang tao na busog pa, kahit gaano kasarap yung pagkain na ialok mo, pakain mo siya, kahit subuan mo pa yan kung busog, hindi talaga yan nganga para kumain. Tama ba? So, pag nagutom yan, tapos maayos mong pinakitunguhan, maayos mo naman inalok yung pagkain, feeling naman niya walang lason, susubo at susubo yan, kabaka kakain. Ganon din sa business natin. So, as long as hindi tayo nagtatanim ng sama ng loob sa mga inaalokan natin ng products or ng opportunity, hindi tayo nang-aaway, soon in time, pag na-realize nila na, aba, may health concern na ako or kailangan ko na ata ng extra income. Kasi again, no, yung tao ngayon, kahit gaano ka-feeling niya na okay yung buhay niya ngayon, due to inflation or sa, kumbaga, unforeseen circumstances na nangyayari sa paligid natin, possible na dumating ang time or ang laki ng chance na financially, kakailangan niya ng extra income. So dapat, again, both kung paano po tayo mag-prospect, products man yan or opportunity, wag tayo nang-aaway. Kasi soon in time, pag naisip na nila na it's about time, ikaw yung unang-una nila maalala na balikan. And then yung procrastination, laging mamaya na habit. So dapat kung ano yung kaya natin gawin, gawin na. Wag na natin pagpabukas pa kasi pag pinagpapabukas pa or lagi natin sasabing, mamaya na lang, to the point na hindi na natin nagagawa. So dumadagdag yung oras or yung araw, tumatakbo yung oras na yung supposedly gagawin mo na tingin mo makakatulong sa pag-build ng business mo, hindi mo na nagawa. Kasi sa negosyo po natin, no, though alam naman natin lahat na copy-paste, pero sure ako na bawat isa sa atin, meron at meron tayo sa sarili natin na gusto natin na kung paano tayo makaka-invite, no? Kumbaga, try mo muna yon. Tapos pag hindi talaga nag-work, wag mo nang ulit-ulitin. Kumbaga, learn from it, assess mo. Pero wag po tayo nag-reinvent the wheel Kasi kumbaga, baka mamaya nag-dawi ka ma'am prospect, iba na sa kung paano tinuro ng I am 5 training natin. So, hindi dapat ganun. So, dapat, kung ano lang na yung tingin mo makakatulong sa pag sa business or sa sarili mo, tapos align naman siya sa mga tinuturo sa company, i-apply mo or gawin mo na. Kahit hindi na sabihin sa'yo ng mentor. And then, low self-esteem. So, ayun, yung wala kang masyadong, kumbaga mababa yung level of confidence mo na i-share yung product or yung business. Again, no, ako ang nakikita kong sagot sa low self-esteem, minsan kasi kaya lang tayo nahihiya na mag-approach kasi parang feeling natin hindi natin alam paano i-explain pag nagtanong or hindi natin alam kung paano tayo sasagot. Ganon din sa product, no? Hindi natin alam kung ano talaga yung ano kasi mababaw pa yung belief mo sa product. So in short, ang sagot mo dyan sa low self-esteem, kailangan i-ano mo, pataasin mo yung level of confidence mo pagdating sa product at pagdating sa opportunity natin. Na dapat pag sinabi ng ganito, kahit hindi, like for example, na pwede silang kumita dito ng 1 week ng ganito, kahit hindi mo pa income, magpakita ka ng mga income na ng ibang mentors or business partners natin na talagang totoong pwedeng kumita. Hindi pa man sa ngayon sa'yo, kasi baka nga, syempre, di ba, kumbaga, ah, ano yan God's perfect time, baka hindi pa nangyayari sa'yo, pero nangyari sa business partners natin, which is totoo. So, ganun siya. Ibig sabihin, para mas tumaas yung level of confidence mo sa paggawa ng business natin, talagang kailangan alam mo kung paano ka makaka-rebut dun sa tao, especially pagdating sa product or pagdating sa opportunity. And nangyayari lang yan kapag lagi kang umatin ng mga product knowledge training and then kung paano dapat tayo gumawa ng business or sa mga nag-share, no? Minsan yung simpleng pag-attend po ng mga business presentation, di ba? Iba't ibang tao po yung naka-toka doon or naka-assign para mag-share ng journey nila. Doon, pwede kayong makakuha ng mga
testimonies na pag once may nakausap ko yung tao na same ng kanyang background, mas mabilis nyo pong mamamatch. Kahit pa paano, mas makaka-relate. And then ignorance of importance of goals. So, hindi nila naiintindihan bakit ba kailangan mag-goal. So, kaya hindi na lang nag-set ng goal. So, kasi ano yan eh. Like for example, di ba? Sa pagiging mover sa business natin. O bakit kailangan mag-mover? Kasi minsan sasabihin ng mentor, oh, lalo na pag bago ka, ang goal mo ngayon dapat, ano, kailangan mong mag-mover. Ngayon, pag hindi niya naintindihan kung gaano ka-importante na mag-goal siya para maging mover, kung ano yung, ano nun, yung, kumbaga, yung impact nun sa business natin, hindi niya i-goal kasi hindi niya bakit ako mag-mover kumbaga hindi niya kasi naiintindihan so pag mover ka kasi 'di ba diyan na unlock yung sales match natin so dapat alam yon kuya kumbaga dapat ikaw, no, maintindihan mo kung bakit mo kailangan mag-goal, especially sa business natin. Kasi kailangan talaga kung gusto natin magkaroon ng result. The lack of knowledge about goal setting. So, hindi nila alam kung paano sila magsiset ng goal. Like for example, saan ba ako magsisimula, paano ko gagawin, ano yung mga kailangan. So, pag ganun pa lang, na hindi mo na nasasagot, para mangyari yung goal mo or para makuha yung goal mo, talagang tatamarin ka na. Ay, ayoko na mag-goal, parang di pa alam kung saan ako magsisimula. So, yun yung naging reason kung bakit ayaw na mag-goal ng isang tao. So, dapat ikaw, no, alam mo na agad kung bakit mo gagawin yung isang bagay or bakit ka pupunta doon sa result na gusto mo. So, ngayon ito naman yung sagot no why kailangan po natin mag-set ng goals. So, again, it gives us direction. So, mas nagiging malinaw kung anong gusto natin mangyari sa buhay natin or sa business natin kapag meron tayong goals. Kumbaga, mas nagkakaroon ng clear path para puntahan mo yung isang bagay. And then it gives you excitement every day. Kasi 'di ba, pag may gusto kang kumbaga may gustong gusto kang mangyari or marating like hindi kahit actually hindi na lang marating eh minsan pag may gustong gusto kang bagay na like for example bibili ka ng um or ano magmi-meet kayo ng ano mo ng nililigawan mo di ba mas na-excite ka at tapos nangyayari sa iyo diyan is parang gusto mo na parang makarating agad and then kumbaga ang dami mo nang pinaplano para mapasaya yung gustong gusto mo ganun siya kumbaga sa business naman natin mas nakaka-excite kasi ako ano ko yan na-experience ko nung nag-hit ako ng rank up to gold unang sinabi sa akin ni Mentor Ivy na i-try mong mag-hit ng rank up to gold. Though that time, hindi ko pa alam kung paano yung rank up. Kasi sabi lang, tatlong package. Tapos, mag-rank up na. Though hindi ko naintindihan kung bakit ako mag-rank up that time. Pero dahil sinabi, trinay ko. So, kumbaga na-excite ako to the point na parang halos lahat gustong kausapin. So, lahat naman nag-reorder sa akin. Talagang binalikan ko kasi na-excite ako. Ay, rank up to gold. Kasi tataas daw yung potential income, parang ganon. So, nagano ako, kumbaga na-excite ako hanggang sa nakalima tayong package that time. Yun yung ano, kumbaga isa sa mga nagiging factor or nagiging, ang tawag doon, parang effect kapag nag-goal ka. Kasi kahit pa paano, mas na-excite ka. Kasi parang may gustong-gusto kang gawin. And then you will motivate and inspire your downlines to do the same. So, ganun din siya. Dapat na ipapakita mo sa mga leaders mo na bakit kailangan din nila mag-set ng goals. Kumbaga, pero hindi mo kasi sila, kumbaga, hindi mo sila mai-inspire or hindi sila mamomotivate kung nakikita din nila sa'yo kung ikaw naman, wala ka namang result. Or, like for example, di ba, pinapahit mo sila na, uy, mag-hit ka na ng Sapphire. Pero ikaw, kahit man lang rank up to gold, hindi ka pa. So, kumbaga dapat, ano doon? Kung ano yung sinasabi mo, dapat na ano na, kumbaga nangyari na sa'yo kahit pa paano. Do dito sa business naman natin, walang nauna, walang nahuli, pero again, no, as much as possible, kung gusto, ano yung gusto mong ipagawa sa leader mo, nagawa mo na para mas mabilis kanilang pakikinggan. And then you take control of your life. So again, no, kapag meron kang gustong marating sa buhay, kung meron kang gustong result, kahit anong sabihin ng tao, kahit anong mangyari sa paligid mo, talagang alam mo kung saan ka papunta. And then you focus on the important things. So, syempre, hindi na magmamatter kung ano yung mga negative, kung ano nangyayari sa paligid mo. Kasi nga, meron kang hinihit na goal. You can finish the task efficiently. So, ito, mas nagiging madali. Unlike kapag wala kang goal, kumbaga, mas mabilis, excuse me, mas mabilis tayong ma-distract kung ano-ano lang ginagawa natin kasi nga, wala naman tayong hinihit na goal. And then you will be self-confident and enthusiastic. So, kapag nag-goal ka, parang mas nagiging ano ka na
ito kahit pa paano, bukod sa na-excite ka, alam mo sa sarili mo na possible may pwedeng mangyari kapag ginawa mo or sinimulan mo yung goal set, yung goal mo. And then you will make progress. Siyempre, di ba? Wala naman siguro na nag-try ng hit ng goal na walang nagbago sa kanya. Like for example, di ba? Kahit na hindi naman naging successful yung ginol mo, for sure, meron at meron doon na nakatulong para mag-improve ka. Like for example, nag-hit ka ng rank up to gold. Sa example, bagong join po kayo no, sa I Am Worldwide. Tapos nag-hit ka ng rank up to gold or nag-goal ka. Ginol mo na mag-rank up to gold. Kaya lang, isa lang yung napa-join mo within that month. So in short, okay pa rin kasi may napa-join ka. Nagkaroon ng progress sa business mo. Eh what more kung dalawa yung napa-join mo? Eh di nag-mover ka. So ganun siya. Pero kung wala kang goal, hindi mo ginol mag-rank up to gold, kung associate package ka, wala, lilipas yung mga araw, yung buwan, taon, walang nangyayari, walang progress. Even sa character mo or sa personal development, hindi din magbabago kasi nga, wala ka namang ginawang something para magkaroon ng progress, hindi lang about sa business, kundi pati sa sarili mo. And then you are closer to success. So, ibig sabihin, no, lahat naman talaga is nagsisimula sa goal, no? Kung again, hindi man mangyari agad overnight kasi wala namang overnight success or kahit hindi sa yung ginugol mo na result, hindi man mangyari agad doon sa time frame na sinet mo, for sure, meron at merong mag-i-improve. And papalapit ka doon sa success na gusto mo. And then, why do goals fail? So, the goal was not written down. So, ito mga mentors, no, actually, no, binasa ko to ng mabilisan kanina, ganun pala ka-importante na isusulat mo talaga kung ano yung goal mo. Kasi sabi nga, ink is better than think. Agree ba? Kasi, ako, madalas ako lagi kung ano lang nasa isip ko, yun lang. To the point na unti-unti ko na na-assess na ang dami kong hindi nagawa dahil nakalimutan ko. Like for example, pag meron ako natutunan, dapat sabihin ko to. Pero parang sa isip ko lang, alam ko na ang sasabihin ko kapag nag-team day kami. Tapos, nawawala siya. To the point na may isip ko, alam ko dapat may sabihin ako dapat sa leaders ko na hindi ko nasabi. So, dapat, no, kahit simpleng mga goals lang yan, kahit simpleng goal mo na magkaroon kayo ng mentoring or goal na dapat may maipasa kang learning doon sa leader mo, dapat na i-chat down mo siya para hindi mo siya nakakalimutan. Again, no, even yung simpleng pag-attend natin ng mga mentoring, ng mga trainings, kung tingin mo meron kang napakinggan na maganda or something na natutunan mo or na-appreciate mo, i-note mo para soon in time, pag nagkaroon ka na ng leader, and then kung paano mo kumbaga mas naintindihan yung negosyo or kung paano ka mas na-inspire gawin yung business, yun din yung maipapasa mo sa kanila. And then no delayed gratification. So sa no delayed gratification, like for example, di ba? Normal kasi din sa tao na kapag medyo may blessings or may masayang nangyayari, talagang nagse-celebrate. So, wag naman to the point na nag-celebrate ka na hindi mo pa na-hit yung goal mo. Like for example, di ba? Nag-hit ka um, ng platinum. Ang platinum, di ba, dapat 5 gold at least or 5 executive package. So, for example, gold ka, tapos naka-just for you ka. Hindi mo, kumbaga, hindi mo na-hit yung platinum pero naka-just for you ka. So, yung iba, gagawin, celebrate, magsha-shopping, ganyan-ganyan. Parang masaya na. To the point na nakakalimutan na yung goal niya na dapat platinum pala yung hinihit niya. So, dapat, hanggat hindi mo siya na-hit muna, kumbaga, saka ka na mag-celebrate. Kasi meron naman dyan perfect time to celebrate talaga. Pag once na-hit mo na yung goal. At mas okay mag-celebrate ng isang bagay na alam mong kahit paano, dun sa goal mo, tapos ka na. Ganon siya. And then, little commitment. So, ibig sabihin, hindi malalim yung commitment sa pag-goal. So, again, no, kaya ko laging sinasabi about rank up kasi rank up based naman sa company natin, which is yun talaga yung kailangan natin i-goal dito sa business natin. So, pag mababa yung commitment mo sa goal mo, like for example, sa rank up, sige, kung ano na lang yung mahit, okay na yun. Talagang, kumbaga, kung na-challenge ka na ngayon na mahit yung rank na gusto mo, tapos mababaw pa yung commitment mo, mas mahirap. Nagigits niyo ba yung ano ko? Parang, like for example, feeling mo, challenge sa'yo na mag-sapphire. Pero yung level ng commitment mo sa business is hindi din ganun kalalim.
So, yung kilos mo, hindi pang hit ng Sapphire. Basta okay ka na sa may mapapa-join, ganun. To the point na tatagal tayo ng tatagal na hindi na natin na-hit. Kasi nga, yung level ng commitment natin para i-hit yung isang bagay is mababaw. So, mabilis tayong ma-persuade or mabilis tayong ma-distract na imbes na may mga business talk pa dapat na schedule or nasiset, hindi nangyayari kasi nga, mas nauna natin yung mga bagay na hindi naman or walang kinalaman doon sa pag-hit mo ng sapphire or rank na gusto mo. And then keep changing or switching goals with the weather. So ayan, yun nga, sabi ko, mabilis ka ma-persuade, no? Minsan, pag gusto mo, ay, wag na lang, ito na lang muna yung ano ko, i-hit, just for you na lang muna, or give me 5 na lang. So, paano ka pa, kung mapaiba-iba ka ng gusto mong mangyari sa buhay mo. So, kaya, kumbaga, nagiging challenge lalo yung pag-hit ng goal na gusto mo. And then the person who set goals has not told anyone else for added accountability, help, or support. So, ito naman, hindi mo yan fault. Siguro talagang, sabi nga, may mga tao kasi na talagang minsan kailangan mong itulak. So, na hindi natutulak or kailangan ng support na hindi nasusuportahan. So, ayan, kung isa ka sa taong gano'n na nag-aantay ka pang ma-push, okay naman po yun, no? Yung parang napupush ka. And again, sobrang blessed tayo sa business natin kasi may mga nag-guide and nag-support sa atin. Pero wag naman sana to the point na kailangan mo pang tadyakan. Tadyakan talaga, no? Or kailangan mo pang ipagtulakan para ka kumilos. Baga, given naman na yung business natin is my support system, pero at the end of the day kasi, yung success mo is your own responsibility. Parang hindi naman kasi talaga siya nakasalalay sa baga sa downline mo or sa upline mo. Pero we're lucky enough na meron tayong gano'n na sinusuportahan tayo and may tulungan system. Pero again, no, as much as possible, pag sinabi na sa'yo, pag tinutulak ka na ng mentor mo, magpatulak ka na. Huwag ka nang nagaano pa, yung nang lalaban ka pa. Huwag ka naman laban, no? Gawin mo na lang. And minsan kasi, ako guilty din ako. Minsan, hindi ko pa man din ginagawa, parang ayokong gawin, lalo pag hindi ako komportable. Pero, yung mga mentor natin, wala naman silang ituturo na ikapapahamak mo or ikakasira mo. Basta, alam mo naman tama lang din, di ba? Kasi minsan, ang hirap lang din kasi, hindi dahil sa ayaw mo eh. Minsan pag hindi ka komportable. Pero, again, mentors, no, sa paggawa ng business natin, tanggapin po natin na may kailangan talaga tayong baguhin sa sarili natin kung gusto natin maging successful. Kasi for example, di ba, for the longest time, nasanay ka na dyan sa ginagawa mo. Pero alam mo, aware ka na dyan sa ginagawa mo, hindi dyan papunta yung gusto mong success. And then nung napunta tayo sa I Am Worldwide, so ang daming kailangan baguhin, even you need to let go of some friends na hindi siya magiging part ng journey mo for now, kailangan mo mag-let go. Even yung mga ginagawa mo before, i-let go mo talaga yon. Kung gusto natin makarating. Kasi may nabasa ko, or actually hindi nabasa, napanood ko, sabi niya, kung gusto daw nating maging successful, kailangan mong i-sacrifice yung old version mo. Kumbaga, hindi naman totally kalimutan mo kung sino ka o saan ka nanggaling. For the meantime, parang kailangan mo talagang kumbaga isantabi muna yung dating ikaw. So kung kinakailangan mag-step up, kung kailangan alisin yung pagiging mahiyain mo, alisin natin and mangyayari yan kapag ginugusto natin. Kasi again, at the end of the day, no, sarili natin yan at tayo yung makakapagsabi kung kumbaga call mo kung kailan mo gustong mawala yung hiya mo and kung kailan gusto mong nagkaroon ng magandang resulta. Especially po sa business natin. So, ganun po siya. And then, the goal doesn't have a plan. So, ibig sabihin, kaya nagpipili yung goal kasi walang plano. Kumbaga, nag-goal ka lang. So, ngayon, anong plano? Like, for example, gusto mong gumaling sa presentation. So, ngayon, ginugol mo lang siya, pero wala kang plano. So, ano bang dapat gawin para gumaling sa presentation? Una, dapat for a month or 2 months, consistently makikinig muna ako sa naga-IBP or iba't ibang mga naga-IBP para at least may nakukuha kang mga bagsakan na tingin mo applicable sa'yo. So, ganun. Attend ka muna. Tapos, next, ano nang goal mo? Medyo feeling mo kaya mo na. O, mag-save ka na ng mga mga
ito, materials o kunin mo na yung copy ng ating standard Stallions IBP, no, presentation, yung slides. Ganon. Kumbaga, para mapuntahan mo yung isang bagay, dapat alam mo step by step kung paano mangyayari. Kasi again, kapag wala kang plano or hindi mo siya inaksyonan, para ka lang nagwi-wish. Yung gusto kong gumaling sa presentation. Gusto mo lang. So, kailan at paano mangyayari. So, yun yung dapat nasasagot mo sa sarili mo. Ganun siya. And then, Harvard study 1979. Grabe, no? Harvard MBA graduating class asked if they had a clear written goals. Tapos, 3% said yes. 13% said yes but not written down. 84% said no. 10 years later, 13% earning twice as much as the 84 and then 3 earnings title. So actually para mas malis na maintindihan niyan, lahat na nagsulat ng kanilang goal, yun yung mas nagkatotoo kaysa yung mga hindi nagsulat. So ganun siya. Kaya very important na as much as possible write down natin yung ating gusto mangyari sa buhay. And feeling ko write down not naman siya specifically dapat nakasulat lang din. Minsan yung dream board, no, yung sinasabi nila, kumbaga part na rin siya ng ano, dapat nakikita mo. Kaya kung wala pa tayong dream board, ako wala pa no sa cellphone lang. So ayan, isa sa mga ano ko din yan, kumbaga hindi ko nagagawa, hindi ako nag-dream board. So hanggang sa unti-unti nakakalimutan na kasi nga nasa cellphone ko lang. So yun, importante yun na kailangan talaga is nakikita mo yung tipong pagkagising mo, nakikita mo kung ano yung mga gusto mong mangyari sa buhay mo. Kasi parang ano yan eh, kumbaga may science din kasi yan. Kung ano yung laging nakikita mo, yung laging na-imagine mo, laging naisip mo, tapos sinasamahan mo ng action or ng belief mo, mas nagkakatotoo siya. And then ito, basic steps to set and achieve goals. So, ayan, parang ano yan success, ano dito parang success to ladder to success, ganyan. Pero ito naman about, para ma-achieve mo yung goals. So, ayan, nakikita yung start. Siyempre, ikaw yan. So, think. Ibig sabihin, no, alamin mo na sa sarili mo kung ano ba talaga yung gusto mo, anong result, anong klaseng, kumbaga, i-ano mo, step by step, dapat para mapuntahan mo yung success mo, yung mga simpleng bagay na mag-add up doon sa success mo, dapat nagagawa mo na yon. Like for example, ayan, no, para mapunta mo yung success na gusto mo, like for example, rank up nga, no. So, think, ano yung mga kailangan mong gawin para makapag-start ka doon sa ginugol mo. And then analyze mo kung anong ginagawa mo ba ngayon is effective ba siya or kahit pa paano tawag nito, nakakadagdag ba siya dun sa skills mo para gumaling ka, para kahit pa paano mas napagiging, I mean, mas napapadali yung paghihit mo ng rank or ng success na gusto mo. And then planning. So, syempre, pagplanuhan mo kung ano, paano mo siya gagawin. So, again, like for example, di ba, nag-hit ka ng rank. O, sige, para ano tayo? Para about sa business lang tayo. So, di ba, nag-hit ka ng rank up to Sapphire. Tapos, feeling mo, ang kulang sa'yo is or na-analyze mo ang kulang sa iyo is yung pagpe-present kasi 'di ba though tulungan tayo sa team natin pero syempre hindi naman tayo same ng mga schedule so baka mamaya yung araw na gustong mong may maipatok is yun yung araw na hindi pwede yung gusto mong mag-talk para sa iyo do. So ang maganda habang malayo pa yung time frame, like for example, di ba, 1 month to hit kasi yon. And for sure naman, kung hindi ka na masyadong, kumbaga hindi ka naman totally bago pa, or hindi ka na totally bago. Kumbaga kahit pa paano, for example, 3 months, 6 months ka na sa company, and then gusto mo na mag-hit ng rank up to Sapphire. So dapat bago pa lang pumasok yung buwan, so for example, this month no mag-hit ka na ng November. So ay ano mo na, i-assess mo na kung ano yung mga kailangan mong gawin. Like for example, no, kailangan mo na mag-talk kahit man lang yung basic. So magplano ka na kung sino yung mga or sa anong klasing prospect yung tingin mo kaya mong itok na ikaw lang na hindi mo nakakailanganin si mentor mo or si upline mo para mag-talk para sa'yo. So, planuhin mo na para at least na, kumbaga, alam mo na pagdating ng ganitong araw or ng ganitong date, ito yung mga kailangan to itok ni upline, hindi ko talaga kaya to. Ito yung mga kaya ko lang. So, parang nagagawa mo na siya. Kasi pag hindi mo sisimulan, like for example, lahat na lang iaasa mo, kahit even yung mga kaya mo naman talagang explain, kahit basic lang, tapos hindi mo siya gagawin. So, hindi darating yung time na
hindi ka gagaling talaga. And then, ang masaklap pa dyan, minsan, pag hindi mo na-hit yung gusto mo, nagkakaroon ka ng parang mga, alam mo yun, yung parang naghahanap ka ng taong sisisihin. Though, hindi naman talaga dapat, nung wala ka dapat sisihin kasi, again, minsan nangyayari lang yun yung parang, for the sake na may masisi ka lang, may ma-blame ka lang na, kaya kasi hindi ganyan, kasi ganito, hindi ako natulungan, ganyan, ganyan. So, dapat hindi ganon. So, again, no, sa pag-hit natin ng rank up, especially nung result na gusto mo dito sa company natin, dapat ikaw talaga. And then, maplano mo. Like, for example, yan, yung pag-hit kasi ng rank dito sa company natin, talagang, ano yan, isa sa mga dapat kailangan nating gawin. And, mas mabilis siyang magagawa kung tayo is very ano na tayo, equipped at alam na natin kung paano kumbaga kahit pa paano, alam natin paano puntahan yung success na gusto natin. And then decide exactly what you want. So, dito sa business natin, ano din yan eh, parang, ang tawag doon, yun dapat alam mo yung anong gusto mong resulta, anong gusto mong mangyari sa buhay mo, ganun siya. And then, kasi kapag hindi mo alam kung bakit mo ginagawa yung isang bagay, hindi mo alam kung anong gusto mo mangyari sa buhay mo, talagang hindi ka kumbaga yung action mo hindi pang punta doon sa result na gusto mo. Like for example, 'di ba? Um Madalas kasi tayo na-inspire lang tayo sa mga top mentors eh. Pero ikaw mismo sa sarili mo, hindi mo alam kung gusto mo talaga 'yun. Kasi kung gusto mo 'yun, aalamin mo kung paano nila nakuha 'yun. So, again, no, dapat alam natin kung anong gusto natin mangyari sa business natin. Anong result ang gusto natin. So, how much do you want to earn? So, kung magkano yung gusto mong kitain this year or kung bago ka pa lang, magkano ba yung gusto mong kitain sa loob ng isang buwan? And then, what kind of lifestyle do you want to create for yourself and your family? So, ito yung mga kailangan mong masagot, no? And yung mga yan, ikaw lang yung bukod tanging makakasagot niyan. Again, ang meron tayo is support system or tulungan system. Pero at the end of the day, tayo yung gagawa ng result natin. So how many people in your organization do you want to be added this year? So di ba kung imagine niyo po si Mentor Chris Binancio, grabe 711 yung kanyang total direct. So ikaw, no, kung gusto mo yung ganon na 711 for 7 years. So, alamin natin kung paano siya nag-come up ng gano'n or paano siya nagkaroon ng gano'n. Kasi baka may gusto lang natin ng maraming leaders pero yung ginagawa natin hindi naman pang pa-join. Kumbaga, hindi tayo nagtotalk, hindi tayo prospect, hindi tayo nag-i-invite. So, hindi tayo magkakaroon ng 711 direct. So, dapat ano siya, or kahit naman hindi na 711 o magkaroon ka na lang ng goal muna for a month. O again, 3 leaders or after 3 months mo dito or kailangan meron ka ng 3 leaders din na katulad mo, leader na kumbaga. So, goal talaga. And then no limitations. So, whatever naman can conceive and believe it can achieve. So, dapat dito, no, sky's the limit dapat, sabi nga. And again, ano naman yan, totoo naman na, kumbaga, lahat naman ng gusto natin sa buhay, libre yan. Kumbaga, meron at meron ang prinobide si Lord, tatrabahuin na lang talaga natin. Ganun siya. And hindi siya mangyayari, again, kung hindi naman tayo kumikilos or yung ginagawa natin is hindi papunta doon sa result na gusto natin. So, different types of goals. So, short-term goals, so 1 week or 1 month. So, dito, siguro sample dito sa short-term goals. Halimbawa, kaka-join mo lang. So, ayan, kahit mag-goal ka muna ng maging mover. O, ayan. So, pwede mo yan, short-term. Mid-term goals, 3 to 6 months. So, 3 to 6 months, pwede dyan kung ilan na yung gusto mong income dapat by that time or ano na yung rank mo. Or say, for example, kung associate ka, uh, excuse me, at least titanium or platinum na hit mo na. Again, no, kahit hindi mo naman siya agad hindi man siya nangyari or hindi man natupad yung goal mo, basta inaksyonan mo, for sure, may improvement sa business mo. And mas nakaka-drain po mga men. Ito ha, mas hindi nakaka-inspire yung business mo. Kahit ikaw mismo, hindi ka ma-inspire kung feeling mo tumatagal ka tapos walang nangyayari sa'yo. Agree ba? Kasi kahit ako nag-suffer na ako. Tapos feeling ko, ang tagal ko mag-Ruby. Parang minsan, dumadating ako sa point na, ano ba yan? Parang hindi na ako na-inspire sa result ko. Pero, ano lang to kumbaga, paalala lang din. Huwag mo nung kalimutan lagi maging grateful dun sa mga result na meron ka na ngayon. Kasi ito din yung nagiging reason ng iba or nakikita kong reason kung bakit sila parang, tawag nito,
nababurn out, nade-drain kasi gaya ng sinabi ko sa mga leaders ko na minsan yung iba dito sa business natin na ang goal lang before is tawag nito extra income, pambawi-bawi sa maintenance, then naging grateful nung naging part ng company, naging grateful or naging thankful nung naka-give B5, nung nag-rank up to gold, naging thankful. Tapos, nung nag-focus na sa mas malaking goal or result na gusto, mas na ano, kumbaga, yun na yung nakafocus sila. Kumbaga, yun na yung mas naisip, nakalimutan na yung mga bagay na nakuha na nila before na naging masaya sila. So dito, as much as possible, alam mo talaga paano i-balance. So again, midterm goals, excuse me, midterm goals mo, depende sa'yo kung ano yung goals mo. Like for example, no, dapat by that time or 6 months, dapat ano na ako, 50,000 talaga 50,000 baba no. So o kaya 100 circle ka na dapat. So depende sa iyo para at least kahit paano nag-i-improve yung business mo, yung result mo, may progress. So long term 1 to 2 years. So ito naman ayan na dapat kahit paano ano na tayo, sapphire. Kumbaga mataas na dapat yung rank natin. And then ultimate goals, ayan na yung in your lifetime. So dapat andyan naman nakikita mo na diyan yung um diba, cars, or nakapag-travel ka na, or basta depende kung ano yung goals mo. Again, depende po tayo ng mga, or magkakaiba tayo ng goals kasi iba-iba naman tayo ng gusto sa buhay natin. So, depende sa'yo, kayo yung makakaalam dyan. Basta, ang importante lang, no, meron kang ginugol para nagkakaroon ng progress. And para pati ikaw mismo na inspire ka na, so, lo, nakag-B5 ako just for you. Again, next time, gawin ko. Mas, kumbaga, assess mo kung anong ginawa mo, ba't ka nakag-B5, ba't ka napag-join, nakapagpa-join, doblehin mo pa. 'Di ba? Effortan mo pa para mas unti-unti lumaki. Pero again, no, pwedeng magpahinga, wag naman to the point na parang hindi ka na natutulog. So, ang importante, consistent. And then what goals to achieve step by step, rank base. So again, no, ito yung sinasabi ko no sa business natin kasi rank up base. So, again, kapag associate ka, as much as possible, i-goal mo na. So, baka may bago dito, no? Pag associate package ka, ibig sabihin, copper, bronze, silver, i-goal mo na as much as possible, mag-mover and then mag-rank up to gold para maging executive yung account mo. Kung hindi talaga kayang upgrade, no? Pero kung kaya mong upgrade, naintindihan mo yung business, pero kaya mo nang pala mag-upgrade, upgrade mo na para mas malaki yung ano mo, potential income. And then, ayun, mag-mover. So, mover, again, very important yan, especially kung naintindihan mo yung business or gagawin mo para activated yung sales match commission natin. And yung iba pang kitaan ni IAM worldwide. And then sapphire, ruby, emerald, diamond, so blue diamond, black diamond, crown alpha mentor. So ito po yung pinaka-last no, yung crown alpha mentor. So again, dapat naintindihan mo kung bago ka man na rank up basic company and kailangan natin mag-rank up. Kung gusto natin na magkaroon ng result katulad ng nakikita natin mga resulta ng mga top mentors. Kasi yung mga yun nag-rank up talaga sila. And kung paano mag-rank up as early as now, dapat alam na po natin yung detailed compensation plan or nakabisado na natin as much as possible kung paano mag-rank up. Even yung pag-mover, rank up to gold, pag-rank up to sapphire, ganun. Dapat nakakabisado natin. So kahit hindi na muna yung diamond, sige, wag mo muna kabisaduhin yung requirements. Kasi nga, na-start mo pa lang, nasa associate ka pa lang. So aralin mo na kung paano ka mag-mover, paano ka mag-rank up to gold or to executive account. So ganun siya. What goals? So ito yung mga possible goals na pwede nating kumbaga ihalin tulad or gayahin, ranking. So ibig sabihin, dapat mag-goal ka na mag-rank up and then maging millionaire circle. So kailan mo gustong maging millionaire circle? Incentive. So ayan. Ibig sabihin, no, kung sa tingin mo ngayon hindi mo pa kaya na mag-hit ng incentive pero kahit pa paano dapat ginugol mo para next time hindi mo ma-hit this, for example, may incentive si I am Worldwide ngayon, hindi mo ma-hit. So, nadagdagan ka ng tao, nagkaroon ka ng mga leader. So, next time, pwede nang mahit. Kumbaga, mas lumiliwanag yung pintuan para mahit mo yung incentive ni IAM soon in time. Then, big team. So, ayan, di ba? Kung gusto mo magkaroon ng malaking grupo, so, i-goal mo rin yan.
Mga isa dapat sa mga ginugol talaga, magkaroon ka ng malaking grupo and magkaroon ka ng mga leaders. And then just for you and give me five. So ayan, which is normal naman yan, ginugol ng marami sa atin, no? Just for you, give me five. And then low of precision, focus on the long term. So again, no, sa goal natin, so kaya tayo may kanina dinaanan ng mga klase ng goals, yung short term, mid term, long term. Kasi minsan yung iba, kapag mababaw lang yung goal sa buhay, especially sa business natin, no? Tama na, maka-give me five, wala na. So ito ang ano ko lang, no? Ang siguro ang masasabi ko lang or reminder sa mga business partners natin or sa lahat sa atin, especially kung ang na-share ko na, as much as possible, yun yung ano natin, yung goal talaga na dapat mangyari. Hindi lang para kumita tayo. Kasi ang hirap, di ko alam ha, baka ako lang to, no? Para sa akin kasi ang hirap yun na nung nag-give me five ka, alam mo, kung ako lang ha, kung ako goal ko, nag-give me five ako, tapos ang nakita ko, opportunity, pwede siyang kumita, ganyan. Pero nung nag-give me five ako, okay na, kasi yun yung goal ko. Pero paano naman yung nag-join? Paano mo siya tutulungan na mag-give me five din? So, hindi siya po pwedeng ganon, no? Dapat magkaroon ka talaga ng long term. Sinabi mo sa kanya na, eto, pwede magbago yung buhay, pwede ka rin mag-give me five. So, dapat tutulungan mo siya. To the point na hindi na lang to about pag-hit ng give me five, kundi paano talaga mabago yung buhay niya. Kasi mahirap po mentors na tayo yung naging daan para mabuhay yung pangarap nila, pero tayo din yung naging dahilan para mamatay yung pangarap nila. In short, no, nung na-hit mo na yung mga short-term goal mo, ikaw nawala. So, syempre, kawawa naman yung mga nag-join sa'yo or sa atin, no? Kasi ang mga bago kasing mga members, do sinasabi naman natin na wala tayong boss, business natin to, pero ang mga bagong members po kasi para po yung baby. Kumbaga, ang baby, di ba, para makalakad yan, hindi naman siya mag-isa agad. Kumbaga, inaalalayan talaga hanggang sa dumating yung time na kaya niya na maglakad mag-isa. So tayo dito as mga nauna, like for example, tayo yung nakapagpasali sa doon sa taong na yon na nag-member sa'yo. So, dapat i-guide talaga natin hanggang sa dumating yung time na kaya na nilang gawin yung business na mag-isa. So, yun, which is, yun ay kahit pa paano, hindi naman sa masasabi kong long term, kahit mid term. Kasi syempre, kumbaga kanya-kanya yung set of skills ng tao or skill set ng isang tao. May iba fast learner, may iba talagang kailangan mo talagang tutukan ng bongga-bongga. So, as much as possible, no, ibigay natin yung best support na kaya natin and guidance doon sa tao na join sa atin hanggang sa dumating yung time na kaya na nilang gawin yung business mag-isa kahit wala ka na. Kasi hindi naman to habang buhay na dapat ina-assist mo silang lahat, no? Sa mga ano nila. Basta hanggang sa dumating yung time na kaya na. So, tayo naman mga bago, no? Wag naman nating iasa lahat. Kumbaga, as much as possible, kung nanghihingi ka ng support, ng assistance, okay yon. Pero, i-goal mo rin na dumating yung time na soon in time, ikaw naman yung nag-guide sa mga taong under your organization. So, ganun siya. Then write your goals down. Again, yan, ito yung sinasabi natin na dapat sinusulat yung mga gusto natin mangyari sa buhay natin. And then yung goal po natin dapat smart. Ibig sabihin ng smart is specific. So dapat malinaw, clear kung ano yung gusto mong mangyari and measurable. So ibig sabihin ng measurable, dapat ano siya, at tawag nito, kaya mo siyang, alam mo kung paano mo siya makukuha. So ganun siya. And then attainable. So ibig sabihin dapat kaya siyang i-hit. Like for example, baka kasi mamaya nag-hit ka na ng diamond, gusto mag-diamond in ngayon, kaka-join mo pa lang, hindi siya attainable. So, parang ano ka, small by step. Basta alam mo dapat kung ano yung tawag nito, yung goal na gusto mo with a given time frame, dapat attainable. And then relevant. So, again, dapat yung ginugol mo is something na makakapag-add up doon sa success na gusto mo. And time bound, so dapat magkaroon ka ng time frame. Hindi po pwedeng goal ko na mag-mover kailan? Goal ko mag-rank up to gold. Kailan, 'di ba? So, hindi pa pwedeng goal lang. Tapos ginugol mo, tapos hindi mo alam kung kailan mo gusto mag-mover o kailan mo gustong mag-rank up. So, dapat, ano yan, smart. Set a deadline. So, again, sa lahat na yan, dapat meron kang, ano, kumbaga, nafe-feel mo na dapat sa sarili mo kung kailan mo gustong magkaroon ng result na gusto mo. So, kasi the more na hinahayaan mo na hindi nangyayari yung goal mo,
hindi natutupad yung goals mo, hindi nangyayari yung result na gusto mo, wala, nakakasanayan mo na siya hanggang sa dumating yung time na maisip mo or ma-realize mo, la, tagal ko na pala, 3 years, 5 years na pala ako sa IAM. Tapos, hindi ito yung result na gusto ko or hindi ito yung result na pinangarap ko nung nag-join ako sa IAM. So, hindi natin pwedeng isisi sa mga mentors natin, di ba? Kasi, tayo yung gumagawa ng business natin. Again, no, yung mga mentors natin, yung mga crossline, business partners, nandyan lang yan to support. Pero at the end of the day, para ma-prospect, mag-invite doon sa mga kakilala mo, ikaw na yon, trabaho mo na yon. And even yung follow-up. Kasi yung presentation, pwede pa yan magawa ng mentor mo eh, kung hindi mo talaga kaya pa. Pero yung pagpa-follow up, pag-i-invite pa mong prospect, ikaw po talaga makakagawa nun. So, ayun. Kaya dapat, simula ngayon, no, kung mag-start ka, so dapat hindi na ako papayag na pagdating ng event, di ba, AEA, sa June, hindi ka na naman naakyat ng stage. Kasi kung again, no, hinayaan mo lang na hindi ka nakakaakyat ng stage, hindi ka nag-rank up to Sapphire, hindi ka talaga makakaakyat ng stage. So, as much as possible, i-goal natin na makaakyat at hindi na lang tagapalakpak. And then fourth, identify the obstacles that you have to overcome. So, ito, part din to ng assessment. Again, diba, hindi naman kasi mahira. Kumbaga, walang madali. So, dapat i-assess mo kung bakit hindi mo pa rin nahihit yung goal na gusto mo. So, like for example, saan ka ba nahihirapan? Diba? Sa pagpe-present ba? Sa pamumuprospect ba? Sa pag-i-invite? Kasi ako before mentors, no, nung feeling ko naubusan ako ng war market, ang ginagawa ko noon, tas feeling ko hindi na ako naka-invite. Kung saan ako mahina, like for example, paano mag-invite, nakakalimutan ko yung mga script. Nanonood ako sa YouTube ng mga how to invite, tsaka how to handle objections ng mga trainer ng I Am Worldwide. Parang ganun. So, ganun yung ginagawa ko. Kasi, yun yung challenge ko eh. Hindi ako marunong mag-invite o hindi naubusan ako ng script kung paano ko paano ako mag-invite. So, ano ba, kung nahirapan ka mong prospect, adi ano ka lang, nood ka. And dapat gawin mo talaga siya, ginagawa mo. Hindi mo pwedeng nanonood ka, tapos hindi mo naman ina-apply. So, same with pag-attend ng training, no? Kahit naman gaano ka kasubsob dyan or ka laging active mo ng training, kung walang application, wala talaga. Then, dapat nagiging aware tayo sa sarili natin. Kung halimbawa, nakikinig naman tayo ng mga training, ina-apply naman natin, pero bakit walang result? Anong mali? Anong kulang? Kasi ikaw lang din yung makakasagot noon. Kasi syempre kami kumbaga yung mga mentors natin, hindi man tayo isang bahay lang or isang mata or isang action lang para masabi namin kung ano yung mali or ano yung kulang sa ginagawa natin. So ikaw talaga. So assess mo talaga yung mga bagay na ginagawa natin everyday. Identify the knowledge, information, and skills for achieving goals. So ito yun, diba? So ano mo, kumbaga i-identify mo kung anong tingin mo kulang sa'yo, kung bakit until now hindi mo pa rin nakukuha yung result na gusto mo. Excuse me. Hindi na pala magsalita ng dire-diretso. So assess mo lang. And then, kung tingin mo nakukulangan ka sa skills, like for example, sa presentation, na which is feeling mo nagiging hindrance sa'yo kung bakit hindi ka makapag ano agad, katok, or di ba? So, paano mo, kumbaga, i-goal mo na gumaling ka talaga sa pagpe-present. And again, no, kung kaya mo, kahit basic lang talaga, ang presentation naman natin, sabi nga ni Mentor Joby, hindi naman kailangan maging magaling ka. Kasi, if, walang tamang script sa maling tao and walang maling script sa tamang tao. Basta i-present mo lang yan in product, yung company, yung mga may-ari, anong packages, kapag silver ka, ito yung money back program, kapag ano ka, ganun lang siya, di ba? Gold ka, just, then tapos na. Wag mo na masyadong wag na natin masyadong pahirapan yung mga sarili natin. Wag natin i-set yung skills natin doon sa skills ng mga presenter na talaga ng company. Kasi hindi tayo makakapagsimula kapag feeling natin lagi na dapat ganito ako mag-present kay Coach TJ dapat ganun. Kasi yun din yung naging ano ko dati, daw guilty na naman ako diyan, no? Kasi dati ganun din ako. Parang feeling ko hindi ko kaya yung ginagawa ni Coach TJ, sobrang galing niya. Kahit sila Mentor Lobby, ang galing nila mag-present. Parang feeling ko, hindi ako yun. Para sa kanila yun. So, pero, kahit pa paano, no, sa guidance ni na Mentor Ivy, ni na Mentor Lobby, nakapag-present ako dun sa kung paano ko naintindihan yung negosyo. Hindi ko kailangan mag-joke-joke or magbagsak ng mga
ano to, ng mga, basta mga joke or mga, ano tawag doon, ice breaking. Basta yung mga ganun, mag-joke. Hindi ko lang mag-joke kasi hindi ako yun. So, basta i-present ko kung paano yung business natin. So, ganun lang siya. And then identify helpful people in your organization. Ito, so very important to, no? So regardless kung nasa IAM ka na or wala, no? Actually, lahat naman tayo nasa IAM, no? I mean. So, kumbaga dapat ingat tayo sa mga, ano, hindi lang sa pinapakisamahan, kahit even yung pinapakinggan at pinapanood natin, no? So, dapat ingat tayo kasi hindi lahat is talagang, ano, tamang tao. Minsan kahit kasama mo na sa business, hindi pa rin tama mag-isip. So, ano tayo, ingat tayo doon. So, dapat yung pinapakinggan natin, yung mga sinasamahan natin is talagang doon or same kayo ng gustong mangyaring magandang result dito sa business natin. Kasi baka mamaya, nakakasama ka din sa mga negative or mga maraming sinasabi, kahit na nasa IAM na, ibig sabihin, mga mababaw pa kasi yun. So, ikaw, dapat alam mo na kung sino yung gusto mong pakinggan. And then make a list of everything you will have to do to achieve your goal. So, in short, no, talagang dapat meron kang mga may notes, kung kinakailangan meron kang, anong tawag doon? Yung parang may mga dates na notebook. So, ayun. So, that meron ka para at least alam mo yung mga daily activities na gagawin mo para wala kang nakakaligtaan or wala kang nami-miss, especially kung meron ka nang ang goal na hinihit. So, ayan. For example, yung mga IM5 trainings, mentoring. So, ano mo, kumbaga, naka-ano na, naka-manage na kung ano yung gagawin mo sa araw na to, and then the following day, as much as possible nga kung buong month or buong linggo meron ka na. Ganun siya. Then organize your list into a plan. So, again, very self-explanatory. So, syempre, dapat maayos. And lahat ng nilista mo, dapat napagpaplanuhan mo kung paano mo siya gagawin. So, yung pag-organize, ayan, sequence. So, ano kailangan mo unahin gawin, ano yung mga important. So, ganun siya. And then, ayan, make a plan. And then, select yung number one most important task for each day. So, meron tayo dapat daily routine. Ibig sabihin yung ano natin, daily method of operation, DMO. So, dapat meron ka nun. Kasi baka mamaya, kaya tayo hindi nagiging consistent sa pag-business natin kasi kung ano na lang maisipan natin for that day, yun na lang. So, walang consistency. Dapat meron kang daily method of operation. Like for example, may oras ka dapat kung kailan ka magpo-post, and then may oras ka dapat kung kailan mo sa tingin mo manonood ka ng training na makakatulong sa pag-develop ng skills mo. Kumbaga planado. So, yun yung tinatawag na daily method of operation. So, dapat alam mo na rin kung sa isang araw, ilan yung ipoprospect mo, ilan yung i-invite mo, sino-sino sila, yung mga ganun. And then develop the habit of self-discipline. So, again, no, mahirap po talaga kapag sarili natin yung kalaban natin, pero you have to. Kasi nga, um, ang pagiging success talaga hindi siya madali. Kasi kung madali, edi ang dami na sana or lahat na successful, di ba? So, isa yun sa mga quality ng successful na tao, yung self-discipline. So, ano ka dapat? Again, iwas ka sa mga distraction and then yung mindset mo, paanuhin mo talaga yan, patibayin mo, pagandahin mo. So, para gumanda yan, dapat yung pinapanood mo, pinapakinggan mo is talagang pang successful. Hindi yung pang maritesan lang na sa tabi-tabi, no. So ganun siya. And then practice visualization on your goals. So ito, no, maganda din 'yan kasi nagiging siya, factor din siya kung bakit ka na-excite na mag-goal setting. Kapag malinaw sa or kung na-imagine mo yung sarili mo na pagdating ng araw, ganito, akit ako ng stage, or kaya nakikita mo yung sarili mo na ikaw naman yung pinapalakpakan doon sa anniversary. So, malaking bagay yon. Dapat na-visualize mo or nakikita mo dapat na soon, family mo magkakasama nagta-travel, Boracay man yan, or kaya El Nido, Palawan. So, mas pag may ganun kasi mas na-excite ka. Mas na-excite kang mangarap. Kasi pag wala kang pangarap o hindi mo na-visualize yung mangyayari sa buhay mo, ay wala. Nandiyan ka na lang. Hindi na tayo nagumalaw. Ganun siya. Then go. Ayan, decide. So again, decide. So take action.
Kasi kung nag-decide ka lang, hindi mo naman inaksyonan, wala din. And then analyze. So along the way, kapag inactionan mo yung goal mo, 'di ba, may mga struggles 'yan, may mga challenges. So i-analyze mo. So kung sa tingin mo hindi nagiging effective yung ginagawa mo, so assess mo lang din. Then ano mo, kumbaga hanap ka ng ibang way para ma-develop pa yung skills mo sa tingin na kulang sa'yo, and then make an adjustment. So ganun siya. Parang goal ka, decide, take action, analyze, and make adjustment. Ibig sabihin make adjustment, so kung hindi kumbaga kung hindi nagiging effective yung ginagawa mo, dapat hindi mo siya tinutuloy. Kasi baka mamaya, like for example, gamit ng isang script sa pag-i-invite, tapos puro rejection na nga lang nangyayari sa'yo, yun at yun pa rin ginagamit mo. Eh, yung mga tao naman na kinakausap mo or sinisendan ng script sa invitation mo, sa pag-invite, is hindi naman sila same ng background. 'Di ba? So, parang tapos ikaw bigla ka diyan nag-ano, walling. Lagi na lang ako nare-reject. Pero hindi mo naman ina-assess, basta puro ka lang diyan invite ng invite. So, ano din, assess din tayo, tapos adjust din tayo. So, ganun siya. And then, when the why is clear, the how is easy. Pa-type nga po kung tama or agree kayo. Nandiyan pa ba kayo? Hindi pa ako nakikita. So, baka tulog. So, when the why is clear, the how is easy. So, ibig sabihin, no? Kapag malinaw sa'yo kung ano yung gusto mong mangyari, kung paano ka makarating doon, magiging madali na lang. So, ganun siya. Kasi kung hindi mo alam kung bakit mo gagawin isang bagay, ay talagang mahirapan ka. Then commit to the Lord whatever you do and your plans will succeed. So again, no, lahat ng pwedeng magkaroon tayo is galing kay Lord. So lahat ng source galing kay Lord. So dapat i-ano natin, i-commit natin sa Kanya. And then bahala na si Lord. Sabi nga, nasa Diyos ang awa, nasa tao ang gawa. So trust and have faith, but trust the process and have faith. Kasi at the end of the day, no, kung hindi talagang kalooban ni Lord, wala tayong magagawa. Pero again, no, sa paggawa natin ng business is really a chance. So, kumbaga, i-ano nyo po siya na i-take nyo siya as chance na magkaroon tayo ng magandang buhay na gusto natin. Kasi, di ba, lahat naman tayo is kung talagang ginagawa natin yung part natin, binibigay natin yung best natin, tapos at the end of the day, wala talaga nangyari. Pero for sure, nag-improve ka naman. Not totally parang zero result. For sure, may mangyayari sa'yo. Kasi mas mahirap, kung for example, nahirapan tayo, di ba? Nag-quit tayo. Tapos, ako kasi ganito ako mentor mag-isip parang tinitingnan ko yung sarili ko na pagdating ko sa edad na nakaupo na lang ako, matanda na, ano ba yung reaction ko pag once babalikan ko yung buhay ko? Either magsabi ako na sana pala ginawa ko to, dapat pala ginawa nung malakas pa ako. Or mapasmile ka, either na dahil nangyari yung result na gusto mo, or kahit pa paano na-experience mo, or masabi mo sa sarili mo, at least nagawa ko yung mga bagay na kailangan kong gawin. Kung hindi talaga nangyari, yun ang kalooban ni Lord. Pero mas mahirap na tumanda ka, di ba, umupo kasi sa tabi, puro ka regret, puro ka sabi sana pala, mas inano ko, what if mas tinodo ko, what if mas ginawa ko yung ganito mga part na bagay, baka naiba siguro yung result ng buhay ko ngayon. So mas mahirap yung ganung part, di ba? So dito sa business natin, nakita naman na natin, di ba, yung mga top mentors, yung mga trumabaho talaga, nagkaroon ng magandang resulta. So hindi imposible. Basta gawin natin yung business ng tama, ethical, legal at marangal. For sure naman si Lord hindi naman yan kumbaga hindi naman siya my favoritism. So lahat naman tayo anak niya, ibibigay niya din yan. And then I think patapos na ako. So leave your goals and dreams in God's hands but don't fail to play your part. Ito. So sinabi ko na, by believing in your abilities and taking consistent actions with faith. So again, no, kailangan natin is gawin yung part natin para mangyari yung buhay na gusto natin or mangkuha natin yung result na gusto natin. Kasi si Lord, 'di ba? Sobrang ano niyan, kumbaga, binibigay naman niya. Maganda yung plano niya sa buhay ng bawat isa sa atin. And kung hindi nangyayari sa iba, kasi siguro wala silang magandang plano, wala silang goals. Pero dapat magkaroon tayo ng plano para kahit pa paano matupad sa buhay natin yung sinabi ng Jeremiah 29:11, di ba? For I know the plans I have for you, declares the Lord, plans to prosper you, plans to give you hope and not to hurry and not plans to give you hope in the future. So
para mangyari yon dapat ano tayo, kumbaga gawin natin yung part natin. Hindi po pwedeng gusto natin ng magandang bahay, magandang buhay, magandang sasakyan, tapos pahila-hilata lang tayo. So hindi po pwede. So dito no, siguro yung ano lang din, last na message iwan ko po is, pag once ginagawa niyo po yung business, so again, palalimin po natin yung ating foundation and then alamin natin kung bakit natin gagawin hanggang dulo yung negosyo. So, ako na nagsasabi kapag yung reason mo is para sa sarili mo lang or para kumita lang, pag hindi ka na kumita, wala na. Pero ang goal mo, ako isa sa pinakamagandang goal talaga din sa business natin is yung magkaroon ka ng ano or makahanap ka ng taong tingin mong tutulungan mo na mabago yung buhay. Na talagang willing din ha. Kasi mahirap naman yung tulong ka ng tulong kasi hindi naman willing pala magbago yung buhay ng isang tao, eh di masasayang yung oras mo. So dito, hanap ka ng mga taong tuturuan mo or tutulungan mo na magbago yung buhay din na willing din talaga na ganun din ang gusto nila. Kumbaga same kayo ng goal. Para pareha-parehas kayo na magkaroon ng magandang result. And at the same time, sabi nga, success with a purpose. So, yun lang. Again, tapos na po ako. My name is Raymond Vitorico, an agent of hope, and I am worldwide. Sana natuto po kayo. Thank you so much, mga mentors at time. Message ata sa akin. Thank you, Mentor Mon. Thank you, Mentor Mon. Thank you so much. Back to you, Mentor Thank you, Ivy. Mentor Mon. Picture muna, Mentor Raymond. Sige, picture po muna tayo. Open cam po. Ako, Mentor. Ikaw muna, Mentor Raymond. Wait lang. I mean, ako mag-screenshot. Ikaw na. I-screenshot ka na din. Kasi minsan, uh, para safety na lang din. Okay, sige. One, 1, 2. tapos lahat po, okay na ba? Mentor mo. Lahat po, Okay. mentors, I am sign po tayo. Hindi. Yung mga hahabol pa dyan, alam ko mahihina ang luta nyo. So, yun. Wait lang. Wala mo na mag-chat. Wait lang. Sige, sige. Okay, one. Huwag mo na mag-chat. Sige, 1, 2. Ayan. Okay naman. Mentor. Okay, okay. Isang picture naman, no? So, ayan, thank you so much. Ayan, mentors. Okay lang palakpakan ulit natin si Mentor Raymond sa napakagandang training. May mga natutunan ba tayo? Okay lang, tatawag lang po ako ng kahit 3 lang mentors. Tapos, hindi nyo naman kailangan ulitin yung training, no? Kahit 1 minute lang po kung ano yung pinakatumatak po sa inyo dun sa training na napakinggan ninyo. Siguro po tawagin ko si Mentor Michael Azor. Sige, Hello po, and loud naririnig and po ako. clear, Mentor. Loud and clear. Yes. Yun sa ano niya, about sa topic, it's all about yun, learn the product, share the opportunity, tapos why set the goals, why do goals fail, tapos face your fears, tapos write down goals, tapos make a dream board. Ayun. Nag-note na si Mentor Michael, no, ng mga gagawin niya. No? Maraming salamat, Mentor Michael, sa pag-share ng Thank you. insights mo. No? And thank you po ulit. Tawag pa ako ng dalawa pa. Ah, parang yung mga mukha niyo, yung parang mukha ng mga estudyante na pag nagtatawag yung teacher pag recitation. Yung pinapanalangin mo na hindi ko yung matawag. Ganun yung itsura eh. Natatawa ako eh. Kaya hindi ako makatawag eh. So wait lang, sino pa tatawagin ko? Tingnan ko kung kanino matatapat yung arrow ko.
Ay, siguro si Mentor Maria Liza. Ah, para iba-iba naman yung mga magsasalita. Ano po? Narinig ako. Mentor? Yes po, loud and Narinig po clear ako? po. Loud and clear po. Naku, ako ang hindi nakakarinig sa inyo. Tumatawag naman si... Tumatawag si Mr. ko nasa liti kasi nawawala ang sound call. Patay. Oo, kaya Ang hindi mo timing naman to. po. Hindi ko kayo marinig. Sige, Ment, ayusin mo muna, Pero ayusin mo muna. Pero naririnig saglit, ka namin. saglit lang, Mentor. Ano ko lang kasi tumatawag si sweetheart. Sige, Ment, sige, Ment. Mahalaga yan, mahalaga yan. So, siguro po si Mentor Nen. Oh, first time niya yata umaten ng team day. Tanungin natin siya kung ano yung pinakatumatak lang sa'yo, Mentor Men, sa Oo, nuro ni Mentor sunod ako, Raymond. sunod ako. Tumatawag ko. Yes, Ments. Sorry, Next. sorry. Next ka, Ment. Ah, Thank you, Mentor Mon. Marami kaming natutuhan. Mag-aano lang ako ng tumatak sa akin. Yung tungkol doon sa goal setting. Sabi, goal provides focus. It leads to us what we want to do. Kaya pag meron tayong goals, nagkakaroon tayo ng direction. Alam natin kung ano yung gusto nating ma-achieve. Alam natin kung ano yung gusto nating makuha. Kaya napakahalaga ng goal. At sabi doon, the goal without action is just a wish. Kaya kung useless ang goals, kung hindi naman tayo a-action, magiging wish lang yon. Hindi siya magiging goal. Kaya isa rin sa tumatak sa akin yung why do some people don't set goals? Yung rejection. Kailangan matuto tayo ng tanggapin yung mga rejection. Kasi rejection is a part of networking and it's a part of our life. Kaya pag na-reject tayo at marunong tayong i-accept yan, hindi tayo bibigay. Magpapatuloy pa rin tayo. Yun lang po. Ayun, ang ganda ng sinabi ni Mentor Nen, no? Maraming salamat, Mentor Nen, sa natutunan mo kay Mentor Mon na training. Isa pa po, sino pa ba tatawagin ko? Ano, Mentor Maria Lisa, okay ka na po ba? Naririnig ka namin, Ments, eh. Kanina na nagsasalita ka, pero hindi ko alam bakit di mo kami naririnig. Baka dahil sa tawag. Kaya mo na ba, Ments? Naririnig mo ba ako? Sige, try natin si Mentor Maria Lisa ulit kung okay na siya. Sister, mentor. Apo, Wala nung timing to kayo, hindi ko po marinig. Hindi ko alam paano po babalik yung ano ko. Kasi yung sweetheart ko andito, so tumawag na. Sabi ko, ba't tumawag karong time ka? Hindi ko, hindi ko kayo marinig. yan, may chat po ako. Siguro po, ano po kayo, labas lang po ulit, then pasok lang po ulit sa Zoom. Ganun po kasi kapag may tumawag, nawawala yung sound sa Zoom minsan. No, siguro po, tawag lang po ako, si Mentor Feli. Opo, ayan o, disconnect po muna sa audio. Or labas lang po sa Zoom, tapos leave lang po, tapos balik lang ulit. Mentor Feli, isa lang po sa natutunan nyo kay Mentor Raymond sa training niya ngayon. Ano po yung pinakatumatak po sa inyo? Kasi alam ko madami siyang nabanggit kanina, no? Detailed kasi yung goal setting ni Mentor Krish. So, Mentor Feli, are you there? Ayan po, click niyo po yung unmute, yung mic. Ayan po, nag-aas po ako to unmute. Kaya niyo po, Mentor Feli? Yan, mukhang hindi po marunong si Mentor Feli pa sa Zoom. Sige, Mens. I-click mo lang po yung yung yes sa unmute. Hindi ka po namin naririnig, Mentor Feli. Naka ka po. Naka pa yung mic mo. Hi, Ayan na, okay yan. na? Okay na, Mens. Narinig na. Sige po, Oo. share lang po kayo. Eh, means yung
catch up ko lang doon yung sa huli. Kaso lang, hindi ko masyadong nanuhan kasi hindi ko lamang kasi mahina yung speaker ko. Minsan, ginagano ko sa tainga. Late kasi ang pag-open ko, hindi ko na simula. Kaya, pass mo na. Dahil mahiya ko, baka mamaya ma-misinterpret ko yung iba. Kaya nga sabi ko, sana maulit. Sige, Kasi men. nga, Actually, replay, ano naman to, may record. Naka-record siya. Na-record naman. I-replay nyo na lang ah, para at least, pwede mapakinggan uli. opo, mamaya po, hintayin nyo po yung recorded ng training na to para mapanood nyo po ulit. I-upload ko po mamaya Ah, sa YouTube, loobin po. Sige sige, po, Mentor salamat, Kelly, men. maraming salamat. At least nakapasok Sige po. po. Oo. Next time, men, pasok ka na lang na maaga para makastart ka. So, Yun na nga, oo nga, men. Sorry talaga, oo. okay lang, men. Kasi, No worries. oo, God willing po. lakas kasi Po. yung ulan talaga yan na Opo. silip. Sige po, last na lang. Mentor Maria Lisa, okay ka na ba? To wrap it up. Okay na. Okay. Hello. Yan, naririnig mo na ako, Ay, men. naririnig na. Yan, okay. Malinaw na. O, di ba? Ayan, Lalabas yung, ka lang, mens, ganun, kapag nawala yung sound sa Zoom. Labas ka lang. Kasi kaya, usually ganun, kapag may tumawag po, tapos nagzo-zoom ka, pag nawala po yung audio, ang troubleshoot na gagawin natin, mentors, labas ka lang ng Zoom, tapos balik ka lang po ulit. So, mm, go, Mentor Maria Liza. yan. Ang yung sa akin, tama nga yung sabi ni Mentor Raymond na, at saka sabi mo rin yun nung una ko pang pag-attend ng training na kailangan talaga tayo nagsusulat ng ating mga goal. Kasi para saan ang ating gagawin kung hindi natin isusulat. Parang hanggang ngayon, wala pa naman akong nagagawa. Tinamaan ako doon. Na, siyempre, mas maganda talaga yung sinusulat mo kung anong, ngayon, patapos itong atin, anniversary, di ba, nabanggit na yung sa Sapphire, na June 8, sabi ko, birthday ko pa yun, dapat talaga, sabi ko, isusulat ko na to, itong number 1 kong igogol na sa June 8, maging Sapphire ako, malayo po yun, pero, Robin, sana makayahan ko, isusulat ko yun, para magkaroon ako ng pupuntiryahin na ito talaga ang goal ko na sana sa taon na 2025 na yan at saka sa birthday ko, ito na maging gift ko sa akin na maging sapphire ako. Para mayroon tayong sabing may mayroon tayo talagang pinupunterya na gusto natin abutin kahit mahirap man sa katulad kong bago gagawin ang makakaya sana loobin ng Diyos yun po ang akin na dapat talaga nagsusulat para hindi lang dapat naaalala mo lagi at lagi idikit talaga sa dingding. Naalala ko yung sinabi mo sa amin minto nung bago pa lang akong nang punta tayo sa Burger King. Kailangan nyo isulat ang ganito nyo, ganyan. Sabi ko hanggang ngayon, di ba ako gumagawa? Ngayon, ngayon sabi ko kay Mentor Ga, nung pag-uwi nate, magsusulat na ako. Una kung ano yung sapphire sa birthday ko pa naman yung dapat may regalo ako sa birthday ko. Kahit yan na lang. Birthday ko talaga yung Mentor. June 8, malay mo. Malay natin Oo, grabe Yun ang, na, natapat sa birthday mo. Kumbaga regalo mo sa birthday mo na God willing, yung araw na yon na okay, aakyat ka sa stage. yung Mali. pang-birthday ko. Kaya sabi ko talaga, isusulat ko na talaga. Yes, meant you have. Ngayon, ayun. Ang cut-off kasi niyan, Opo. Mentor Maria Lisa, para alam mo na lang din kasi ita-target mo siya, 'di ba? Opo. Ang Opo. cut-off kasi ng Sapphire rank hanggang March. Hanggang March. Hanggang So, next meron ka pang, halimbawa, i-goal mo lang siya. Ang pag-goal naman ng year. Sapphire, halimbawa, ngayong November, subukan mo lang i-hit kasi Jade ka naman. Ang Sapphire kasi Mm. apat na Jade lang yan. Apat na Jade lang Opo. yan. So, isulat mo yung ang una mong gagawin, isulat mo yung mga taong target mo sa Jade. 'Di ba? At Oo. least 20 na tao. So, yung 20 na tao na yan, hindi lang yan isusulat. Hindi lang din yan dadasalan.
Ang gagawin mo dyan Mm. sa mga pangalan na yan, iimbitahin mo. Oo. Okay? Pag nasulat mo na yung mga pangalan na yan, iimbitahin mo. So, kapag naimbita mo na, yan, kung sino yung mga umuo, syempre, yan yung mga nakaset na schedule sa'yo for November. Then, ayun po, yan yung mapapresentan, then magjo-join. Hanggat, kumbaga, ang goal mo lang kasi, maliban sa sinulat mo yun at nag-invite ka, ang goal mo kasi every day talaga dapat may schedule ka na napepresentan talaga ng negosyo. Kasi kung dun ka magfo-focus, 'di ba although yes, thank you Mentor Maria Lisa ha, sa ano no, ano ko na idiretso ko na dun sa sinabi mo. Eto Oo. siya. Sige, sige. Ayan. Kasi kung mag-aano tayo, kapag nag-goal tayo, di ba dalawa ha? Lexi, wait lang, naka-record si mama eh. Ang kulit talaga na itong anak ko na to. Eh. O, sige na, sige na. Gusto mo na naman ng spotlight eh. O, sige. Okay. Ayun, balik tayo. Bale, although nag-goal tayo, 'di ba? Nag-goal tayo, sabi ni Mentor Mon, idagdag ko na lang din sa training ni Mentor Mon na maliban pa sa goal, ang i-goal mo rin matapos mo yung activity. Doon ka mag-focus sa activity kasi yung activity, yan yung magbibigay nung goal mo eh. Yan yung magpo-produce ng result. 'Di ba? So halimbawa, ang finokus mo sa isang buwan, ang mapepresentan mo every day, I mean every day, 2 times a day. Wait lang, ang likot ni Lex. Wait lang po, wait lang. Wait lang. Ganyan pag live. Yan, balik tayo. Ganyan pag live eh. Kapag nandito yung mga makukulit mong anak talaga eh. So, anyway, nawawala ako eh. Gusto mag-live selling ng papag-live selling ko na nga to ng barley. Si Lexi, ang kulit talaga eh. So, anyway, yon balik tayo doon. Yung i-focus natin yung activity. So maliban sa may goal ka every week, every month, every quarter, every year, may goal ka rin every day. Ano yung goal mo every day? Ang goal mo every day, matapos mo yung DMO mo for the day. So ano yung DMO mo? Ang pinakamahalagang DMO kasi na magpo-produce ng result sa business natin is to present the business. Yung mag invite ka. Kung hindi ka pa marunong mag-present, ipapresent mo sa mentor mo o kaya masenda ng video. So, at least, ang nasisharean mo ng business everyday, dalawa. Doon ka po mag-focus. So, kapag nagsishare ka ng business sa dalawa, kung i-compute mo yan sa 30 days, i-consistent mo lang everyday, dalawa. Ang goal mo, everyday, dalawa yung napepresenta ng business. Sa isang buwan, that's 60 person. 'Di ba? So, numbers don't lie. 60 person yan yung na-presentan ng business. So, dun ka nag-focus, natapos mo yung 60. Dun sa 60, malabo naman po na walang mag-join. Naniniwala po kayo, mentors? Sana sharean mo ng business na dalawa everyday. Sa loob ng isang buwan, may 60 na tao na nakapakinig ng IAM. Sa tingin nyo po, walang magjo-join? Pwede po kayo mag-chat or pwede po kayo mag-ano. Doon po kayo mag-focus, Mentor Maria Lisa, kasi nabanggit niya na rin gusto niya mag-ano ng Sapphire. Doon ka mag-focus, Maliban sa nagfo-focus tayo na mag-goal ng rank, 'di ba? I-focus natin yung magpo-produce ng rank. Ano yung magpo-produce ng rank? Yung activity. Okay, mentors? Yung pagpe-present kasi ang tawag diyan money-making activity.
Marami tayo kasing activity na ginagawa sa business. Pero may tinatawag tayong money-making activity, yung magpo-produce ng income. Yung pagpe-present, magpo-produce yun ng income. Yung pagbebenta ng product, magpo-produce ng income. Pag araw-araw ka nagbebenta ng product, araw-araw kang may possibility na kumita. Pag araw-araw ka nagpe-present, araw-araw ka may possibility na may pay-in. Nasusundan niyo po, mentors? Inaano ka, hinihimay comments para maiintindihan kahit ng bagong sali. So, doon ka magfo-focus. Kasi kapag sabi nga ng mga mentors and sa mga nababasa natin, 'di ba? Success is hidden on your daily routine. So, kung successful ka every day, successful ka someday. Nasusundan niyo po, God willing, no? Ang DMO na palagi niyong tatandaan, ito pong apat po yata yun, apat. Number one, share the business to two people. Second is to attend training, at least one training a day, lalo kung bago ka. Kahit matagal ka na, actually, dapat meron ka pa rin bagong natututunan. So, and then the third one is makapag-post ka sa wall mo at sa reels sa story. Yun, makapag-post. Kasi hindi pwedeng wala kang post sa isang araw. Kapag wala ka kasing post sa isang araw, babagsak yung engagement mo. And then, yung last po, yung mag-a-add ka po ng friends sa 20 people na sa Facebook. At least para i-accept ka galing sa mga mutual friends. Yung nakikita mo, tignan mo muna kahit mga 10 seconds kung quality. So, pag nakita mo, ay, mukhang positive naman to, okay naman siya. Tapos, add mo na, mga 10 seconds, para hindi naman sayang yung mga ina-add mo. So, alam mo na yun. 'Di ba? Alam mo na yung quality sa hindi quality. Yung hindi quality, yung pag nakita mo, nagmumura sa wall niya, yung mga ganon. Tapos, puro negative yung mga pinopost. Eh, wag mo na po i-add kasi baka ikaw lang yung matoxic or ganon. So, ganon lang po, mentors. Yung apat lang na yon, maliban pa sa mga ibang ginagawa natin, ito yung magpo-produce ng 80% result. Yung sinasabi ni Mentor Mon kanina, yung sa Pareto Principle. Ito yung magpo-produce ng 80% result. Yung ibang mga gagawin sa business, 20% na lang yon. Okay? Nagigets niya po? Yung mga magjo-join ka ng groups, mag-aayos ka ng page mo, mag-ano ka sa group chat, mga ganyan. Tapos, 'di ba, engage. Ayun, dagdag nyo na rin po 'yun sa fifth. Madali lang naman 'yun para merong magi-engage po sa inyo. Engage ka lang kahit mga 20 na tao every day. 20 na tao, wag yung mga member. Maliban sa member, okay na yon. Support talaga tayo sa members. Yung 20 na tao, punta ka talaga, maging intentional ka, pumunta ka talaga sa mga naka-online, tapos mag-engage ka sa 20 na tao. Kung ano yung pinaka-recent post nila, dun ka mag-comment, dun ka mag-heart. Ganun po yung gagawin nyo, mentors. Malinaw po yun, mens. No? And, ang, ano na lang ba? Meron bang office bukas, Mentor Raymond? May advisory ba? Wala daw, Mets. Sa IBC Bulacan meron. Ayun. Ayun na, baka kasi may pumunta pala bukas. So, bale, wala raw office tomorrow. Pero alam ko, pwedeng mag-online, no? Mag-online transaction, pwede naman po siguro. I don't know kung magbibigay sila agad, baka sa isang araw pa, baka Sabado pa yung mga ano. Pero so yun, kasi baka yung may mga gustong bumili ng maintenance for the incentive, habol na kayo, no? Hanggang ano na lang kasi yun eh. May 31 pa ba? October 24, 24, 25, 26, 27. Oo, yun. Hanggang 31 naman pala. Pwede pa hanggang next week. Yun sa incentive. Ganun, men. So, bale, ano ko lang. Dagdag ko lang to, men. Sa ano ni Mentor Raymond, no? Kasi alam niyo mga mens, napakahalaga ng programming.
Mens, Yan po. pakinggan nyo to mahalaga to. Mahalaga tong idadagdag ko. Napakahalaga nung programming natin sa sarili natin. Kasi kung hindi nyo alam kung sino ka ngayon, mentors, kung sino ka ngayon, yan lang kasi yun na program sa'yo nung 0 to 7 years old ka, most especially. Kaya ka mahiyain ngayon, baka kaya wala kang bilib sa sarili ngayon. Baka nung 0 to 7 years old ka, may mga instances sa life mo na it made you believe na ganun ka. Nasusundan niyo, Mens? Kung ano yung na-program sa'yo before, ayun ka ngayon. Kung ano yung pinapanood mo before, kung sino yung mga sinasamahan mo before, yun yung naka-influence kung sino ka ngayon. Nasusundan nyo? Kaya alam nyo, yung training, yung team day na ganito, kaya ka uma-attend niyan ngayon, kasi kailangan mong i-reprogram. Mentors, kailangan nyo pong i-reprogram yung nandito natin, yung mindset natin. Kaya tayo uma-attend palagi ng training, kaya mo kailangan umattend ng training palagi, kaya mo kailangan umattend lagi ng team day, maging present ka, kasi kailangan mong mapalitan yung mga nandito, yung mindset mo, especially yung mga wrong beliefs mo before, lalo sa sarili mo, na hindi mo kaya, na mahiyain ako, kasi sa totoo lang, hindi yun totoo. Hindi ka totoong mahiyain at hindi ka rin totoong hindi mo kaya. Ayun lang talaga yung na-program sa'yo. Nasusundan nyo, mentors? Kaya para mapalitan yon, maging intentional ka na i-commit mo sa sarili mo 5 years, mentors, 5 years, starting today, a-attend ako ng training every single day. Every single day, mentors. Hindi lang basta a-attend, seryosohin nyo po. Kasi ayoko din naman masayang yung oras nyo. Sayang din naman, aatinan mo yung training tapos di mo siseryosohin. Sayang din, di ba? So, a-attend ka ng team day na ganito, nag-aalat ka ng 1 to 2 hours sa oras mo, tapos hindi mo seseryosohin. Sayang din, 'di ba? So, every time na uma-attend ka ng training, mag-notes ka, kung ano yung natutunan mo, kahit may isa sa tumatak sa'yo, i-apply mo after ng training agad. Kasi mahalaga yon, mentors. Pabilisan kasi mag-apply sa negosyo natin. Tapos, eto na po, last na may add ko. Kasi alam ko naman marami kayo natutunan sa binanggit ni Mentor Raymond, no? I-add ko lang to para magkaroon lang kayo ng mga things in mind na mas maging specific sa utak nyo kung ano yung mga igugol nyo. Okay ba yon, mga mentors? Para mas simplified. Kasi 'di ba nabanggit niya kanina short term o mentors ngayon. Kasi parang nag-iisip na kayo ngayon at nagsusulat na kayo. Ano yung naiisip mo na after 1 month, o halimbawa October 24 ngayon, sabihin na lang natin hanggang katapusan ng November, ano yung naiisip mong kaya mo na muna? Ano yung kaya mong mahit after 1 month na gusto mong magiging committed ka at gusto mong i-goal ng hanggang November? Oh, activity na po to yung ginagawa ko. 'Di ba? O, sulat niyo po yun sa papel ngayon. Sulat mo na, mens. Kasi mamaya pagtapos na naman ng training, di mo na ito magagawa. Maniwala ka. Mamaya hindi matutulog ka na. Pag out mo sa Zoom, baka bigla ka nang pumikit dyan, bigla humiga ka na sa kama mo. Sulat nyo, mens. Mahalaga po yung pagsusulat. Sa totoo lang. Yung Raptor po namin, yung house and lot namin, yung Dodge Challenger, yung 1 million circle, yung Sapphire, yung Ruby, yung Emerald. Sinulat ko lang yun. Sinulat lang namin yun ni Lovie sa papel. Ngayon nangyari, nagkatotoo. Kasi ginol lang din.
So, hindi siya nangyayari kapag di sinusulat eh. Kailangan talaga isulat mo, Mens eh. May power po sa pagsusulat. No? Ilagay mo na. Bibigyan ko kayong idea. After 1 month, mentors. Mentor Ivy, ang goal ko po, makapagpakabit po ako ng sariling internet sa bahay po namin. Okay po bang goal yon sa business? Short-term goal? Opo. Para kapag a-attend ka ng Zoom, lagi ka nang naka-open cam. Hindi ka na lagi naka-data. 'Di ba? At least level up yun sa business mo. Asset yun eh, yung internet, yung wifi, yung mabilis na wifi. Kahit yung tigwa 1,000 mentors, pakabit ka. Ano yan eh, investment mo yan sa negosyo mo eh. Para pag present mo yung business, nagbi-video call kayo ng kausap mo, hindi ka gagaralgal. Tama po ba? Yun po yung mga pwede mong goal. Pwedeng pakabit ka ng wifi o halimbawa, iba-iba kasi tayo eh ng capacity. Meron yung iba, after 1 month, ang goal niya, mens, gusto ko mag-ROI sa business ko. Ang goal ko hanggang November, mag-give me 5 ako. Meron ba dito ganon? Diyan sa Zoom? O, pwede nyo pong ilagay dyan. Kung gusto mo rin ilagay dyan na yung goal mo, pwede rin naman. So, yun, pwede nyo po, give me 5. O kaya ang gusto mo, just for you. I means gusto ko maka-just for you ako eh. Ganun po yung pag-goal. Tapos ilalagay mo, halimbawa, just for you. Goal. November until November 30. Dapat naka-just for you ako. Nasundan nyo, mentors? Ayun yung deadline mo. Ganun po yung pag-goal. Tinuturuan ko po kayo para ma-apply nyo po. Lagay nyo po, just for you bonus, 40,000. Goal, um, target date, November 30. Ganon. Basta kahit yung goal lang, tas lagyan mo lang ng deadline sa gilid. Alam mo na yun, naiintindihan na yun. Ikaw na nakakaintindi nun. Sundan nyo, o halimbawa, yung iba naman dito, ang goal nila, Sapphire. For example, si Mentor Rosalie. Ang goal niya, November, Sapphire. O lalagay mo, Mentor Rosalie, Sapphire. Tapos lalagay mo ng ganyan, November 30. Tapos, ilalagay mo yon sa something na makikita mo palagi. Ako kasi, wala naman siyang nakadikit dito. Pero ako kasi meron na ako talagang, nakikita ko siya lagi eh. Ayan o, kaya nga bumibili ako mga ganyan. Yung mga something, bibili ka ng ballpen na ganyan, maaalala mo, uy, diamond, di ba? Kaya, kaya yung nagsusulat pa lang ako, 'di ba? Ma-attend pa lang ako ng training, naaalala ko na yung goal namin. Ang goal ko pala mag-diamond. O kaya ilagay mo sa wallpaper mo sa cellphone, Mentor Rosalie, ilagay mo yung bato ng sapphire o kaya yung picture mo na may hawak ka na ng sapphire. Ganun, Ments. Para na-excite ka na kahit hindi mo pa nakukuha yung goal mo, nararamdaman mo na yung feeling pag nakuha mo na yung goal mo. Nasusundan niyo po? Ganun po yung pag ano, ayun yung short term. Malinaw yung short term. Oh. Maliban pa, quarterly. O, quarterly naman, bibigyan ko kayong quarterly. Yung iba naman, pag quarterly naman, pag 3 buwan, di ba? 3 months na goal. O, November, December, January. O, January 31. O, sulat mo na dyan. Mensa, nag-e-example ako dito, baka hindi kayo gumagawa ng activity. Isulat niyo po. Isulat niyo po Magsulat po kayo, ina-explain ko siya. Para application agad tayo, mentors application. Nag-goal ka na agad. O, quarterly. Mula ngayon hanggang January 31, anong goal mo? Isipin mo ngayon, ano yung goal mo? Bibigyan ko kayo ng example O yung mga sinasabi ko example hindi ko sinasabing eto na yon, 'di ba? Ikaw ang nakakaalam kung ano yung kailangan mo eh. So, for example, after 3 months, ang goal mo ay Mentor Ivy, ang goal ko after 3 months hanggang January, makabili ako ng laptop. Short term, ano ba yon? Quarterly goal ba yon, Mentor Lou? Tama ba?
Quarterly goal ba yon? 'Di ba? Yes, Attainable ba miss. yon? Attainable ba yon? Realistic ba yon? It's realistic kasi 3 months, 'di ba? So, i-goal mo yon. O, ganito ang pag-goal. Para may idea po kayo, hindi lang yung basta sinulat mo lang, tapos pinalalangin mo, tapos wala ka nang nagawa. Ganon, hindi siya eh. It's just a wish, hindi siya mangyayari. So, yung 3 buwan na yan, 'di ba? Anong gagawin mo dun sa 3 buwan? Ganun ulit. Ang gagawin mo dun sa 3 buwan, actually, maging consistent ka lang dun sa 2 every day. Magsha-share ako ng business, 2 every day. A-attend ako ng training, 1 every day. Mag-a-add ako ng 20 friends. Mag-e-engage ako sa 20 friends ko. At magpo-post ako every day. Ito lang, Menso. 5 lang pala yan, no? Tama ba, Mon? Madali ba lahat yon? Mentor Raymond? At ano ba yon? Realistic ba lahat yon? Kahit sa bago, kayang magawa? Kayang magawa yun Yes. ng mentors. 'Di ba? May mga IBP naman tayo kanina, 'di ba? Ang gagaling ng ating mga speaker, mga share and closer. Gamitin niyo po yun. Magpasok kayo doon ng guest. 'Di ba? So, ayun, halimbawa, ang goal mo, laptop. Huwag mo lang ilagay laptop. Hindi, kailangan specific. Hindi mangyayari yun. Ilagay mo anong laptop yung anong model ng laptop. Ganun po ang pag-goal. Kailangan specific. O, halimbawa, ang model ng laptop na gusto mo muna for the meantime, kahit hindi muna MacBook kasi medyo may kamahalan ng MacBook, Lenovo, o kaya Acer. Hanapin mo na, mens. Mag-search ka na sa internet. Magkano ba yung Lenovo na laptop? Magkano ba yung Acer na laptop na gusto mo? Anong model? I-search mo na. Nasusundan niyo po, mentors? Yung sinasabi ko po. O, halimbawa, ang presyo nun, Mentor Di Grace, ng gusto mong laptop ay, sample lang, 35,000. At least na-measure mo. Ayun yung tinatawag na measurable. Na-measure mo, alam mo na yung price. 35,000 na laptop ang kailangan ko. Lenovo, ganitong model. Ganun yung pag-goal, mentors, Kasi gusto ko makuha nyo yung mga goals nyo. Kaya ako siya iniisa-isa kung paano nyo i-apply yung tinuro ni Mentor Raymond kanina. 'Di ba? So, ganun po, 35,000 yung price nun. Anong gagawin mo ngayon para magkaroon ka ng 35,000? Siyempre, lahat naman ng iniingka mo sa IAM, hindi naman lahat maibubulsa mo, 'di ba? May babayaran kang ganito, may ganyan-ganyan. Tama ba? Yung iba, pinambabayad mo rin ng bills. O, at least, sa loob ng 3 buwan, i-divide mo yung 35,000, Mentor Digray. Sige nga, mentor. Kung magkano yon? O, divide mo sa 3. Sa 3. O, ibig sabihin pala, sa loob ng 1 buwan, dapat pala magtabi ka ng 11,700. Nasusundan niyo po? Sa kinita mo sa IAM, magtatabi ka ng 11,700. Oo. Paano ka naman kikita ng 11,700? Kailangan pala, mens, mag-ano ko, mag-give me 5 ako. Oh. Para yung 11,700, maitabi ko, yung iba pambayad ng wifi, yung iba, pambili ko ng products ng barley. Nasusundan nyo, mens? Nasusundan niyo yung binibigay ko sa inyong pag-goal para talagang ma-achieve niyo yung goal nyo? Ganun po siya, mentors, no? Ganun ang pag-goal. Sa laptop pa lang yun. Kasi kapag hindi ka nag-goal ng mga maliliit, mahihirapan ka po mag-goal na malalaki. Pag ano na, halimbawa, ang ginugol mo na sasakyan, ang ginugol mo na house and lot, mahirapan ka. Kung sa maliit pa lang, hindi ka marunong. Nasundan niyo po, mentors? Kaya kailangan sa maliliit pa lang, napapractice mo nang mag-hit ng mga maliliit na goals, yung small goals, para kapag malalaki na yung ginugol mo, makakayanan mo na kasi sanay ka na. Ganun po siya, every quarter, pwedeng gadget, ganun siya. Tapos every year, ayun na yung
Ang goal mo, mag 1 million circle. Diba? Ang goal mo, halimbawa, sa loob ng isang taon, gusto ko kumita ako ng 1 million para makaakyat ako sa stage ng IAM. Kasi yun yung pinakaunang step eh. Yun yung pinaka attainable na award sa IAM na anniversary 1 million circle. Yung millionaire circle. Kasi hindi pa naman agad yung makakapasok sa top, hindi natin alam kasi kahit masipag ka, hindi ka sure. 'Di ba? Hindi ka sure kung may mas masipag pa sa'yo na papasok din sa top. Hindi mo sure yung sa top eh. So, ang mas name-measure mo, yung millionaire circle at saka yung rango. Nasusundan nyo po? So, ganun ang gagawin nyo, men. So, kung rango ang ina-attain nyo, halimbawa, ngayong November, sumubok ka. Subok ka. Huwag yung parang okay lang kahit hindi. Ganon. Basta lang talaga kasi sinusulat mo. Halimbawa, November 30, 2024, Sapphire. Yan yung goal mo. Doon ka lang mag-focus. Pag yan yung goal mo, edi isulat mo lahat ng requirements ni Sapphire. Tapos unti-unti mong makuha. O, kailangan pala mover maker ako. Di ba yun yung ano ni Sapphire? O, kailangan pala may 4 akong executive direct. O, dapat pala ang RQV, 7,000 sa left, 7,000 sa right. Every day, chine-check mo yun. Ganun yung pag-hit ng Sapphire ha. Sa mga gustong maging Sapphire. Every day. Every single day, tinitignan mo yung dashboard mo sa I Am Worldwide kung ilan na yung RQV. Kung ilan na yung movers, na-hit mo na ba yung movers mo na 2 at kung meron ka na nung 4, sine-check mo siya. Nasusundan niyo po. At syempre, huwag kakalimutan yung maintenance. Kasi mamaya, na-check mo na lahat, maintenance ang kulang. Hindi ka pala nakapag-maintain. 'Di ba? So, wag rin kakalimutan. Yun yung pinakamadali. No? So, naintindihan pa, mentors, na natutunan niyo po? Natutunan niyo po? I hope na nagets niyo po. And syempre, yung mga tinuro ni Mentor Raymond, alam ko marami naman kayo nakuha doon. Dinagdagan ko lang po more on sa pag-a-apply na yung naidagdag natin para kahit papano after ng Zoom natin, meron talagang pupuntahan yung ano mo, pag-attend mo ng training, mentors. Kasi syempre naglaan ka na rin ng oras. Sayang naman kung hindi mo naman maa-apply yung training natin. Okay po, mentors. Tapos, paalala lang yung, ay kasi di ba bukas wala nung ano, kasi isa yun sa requirements dun sa isang pa-incentive namin nila sa Stallions. Yung sa spa, i-check nyo rin po, ayun po, golden po yun Ilan na lang yung kulang mo. So bukas, walang training bukas. Siguro po ang requirements na lang, hindi ko alam kung may online. May online ba, Mon? Kung may online bukas, yun na lang yung requirements. I-screenshot nyo na lang po. Ilagay nyo na lang po sa GC. Kasi di ba wala na yung kailangan naka-attend ka ng training ng Friday. So, ayun na lang po. I-screenshot nyo po na nakanood kayo ng training bukas ng Friday. Yun na lang po. Yung pinaka-palit dun sa incentive. Alam ba lahat ng incentive? Yung sa ano, spa. I-hit nyo, mentors. Yung isa nga natin, hindi pa natin na mentor degrees, no? Yung sa luxury theater natin. God willing, November yon, mentor degrees. Ang panoorin na lang natin, okay ba sa inyo, mentor degrees, Hello, love, goodbye. Pa, kaya Aldrin. Ayun na lang. Ay, mentor Rosalie. Gusto mo yon, mentor Rosalie? Yun na Hello, lang. love again. Ay, hello, sorry. Goodbye. Hello, love again. Second na pala, hindi pa ako nakaka-get over mentor mo. No comment. Yun na lang panoorin natin. Okay sa inyo, Mentor Di Grace, Mentor Rosalie. Kasi hintayin lang natin. Mga second week pa yun ng November. Libre. Ano yun? Saya, saya. Tapos magti-TikTok tayo doon. Sasama raw si Mentor Mon, pero syempre sasagutin niya yun sa kanya. O kasi hindi niya na-hit
Pwede naman daw sumama, mentors. Pwede sumama, pero ikaw na nga lang sasagot ng ano mo, ng pan-theater mo. Para bonding na rin natin, mentors. Mentor Lou, pwede ka rin sumama kaso sasagutin mo. Ha? Ano raw? Hindi ko naintindihan. Medyo garal-gal.